So mga lodi, no, yung trabaho natin ngayon ay mga grills ito doon sa isang building ng DA. So ito yung plano natin at nag-uumpisa na kami magbuo. So yung materialis natin ay ayan, puro tubular na 1x1 tsaka 2x2. So napakaraming ano niyan, napakaraming tubular. Dahil medyo marami-rami itong gagawin natin. So saan muna? Liban muna tayo dun sa bahay na ginagawa natin at hindi pa na-approve yung mga design na dapat natin ikabit. So dito muna tayo. Singit muna natin to. So dito gagawa talaga tayo ng ano, ng patungan na matino. So ito naka-label to. So, ito yung lagi naming ginagawa kapag gumagawa kami ng grills, pintuan. May patungan na naka-label para magawa natin ay maayos. So ito sa bayan na namin pinuputol yung tig-isang set ng ano, ng mga grills kasi iisa lang naman ang sukat, no? Para medyo mapadali tayo. So mga lodi, no, ganito kahaba yung ano, kataas yung grills na ginagawa natin. Ito ay 4.2 meters. Then 140 naman yung ano, 1.4 naman yung lapad. So ito gumawa kami ng sukatan, no, para dito. Yan. Ngayon mas madali kung dito kami mag-uumpisa at meron na doon sa dulo din. Barahan, guhitan na lang para hindi na ito ginagamit. Yan, tapatan na lang pagtapat. Diretso naman yung tubular. Yan, pag natapat yung ano, guhitan na lang tapos doon na lang itatapat sa guhit yung ilalagay natin na mga tubular para mas madali. Hindi ako hindi ako makapag-video kahapon, nakakaya tayo engineer eh. So kasi mga lodi, arawan kasi tayo dito kaya ano, medyo nakakaya naman na panay ang video natin, no. Basta pag ano, pag tapat yung ano, doon sa umpisa ano, sa umpisa ka na pan. Hindi dito pa, dito. Kasi wala ka na magagawa doon. Dito ka mag-umpisa. Yan. Yun yung tapatan mo. Yan. Yun, wala na yun kasi tapos na yun. Para kahit paano yung kasunod niya, yun yung ano, yun yung masundan. Yan. Kailangan kasi to naka ano, kahapon kasi sinipat to ni ano, ni engineer, merong nakalihis ng konti, ano. Bago kasi yung engineer natin kaya napakaliit lang ng kanyang tolerance sa mga pagkakamali natin kaya ayusin na natin. Bigyan mo na bago pa. Oo, ganun talaga. So ito mga lodi, yung plano natin ay kinonfirm natin to ang mga sukat nito doon sa site, no, kasi dito natin ipapabricate sa bodega, dadali na lang doon pagbuo na, no. Ito ay building, no, building ng DA, no, ng Department of Agriculture. So ito ay government project kaya kailangan natin makuha yung details ng plano. Lalong-lalo na to yung mga bilang ng tubular na ilalagay natin, saka yung species at yung bagong ano natin, PE, no? Yung bagong project engineer natin ay medyo ano, strict siya sa trabaho. Yung malit lang kanyang tolerance, no? Kaya kailangan natin masunod dito. So kailangan mga lodi, pagka may plano, sundin nyo na yung plano para nang sa ganun walang sisihan sa bandang huli. Ito ngayon mga lodi, no, pinupulweld na yung mga ikinabit natin. Din ito, dalawa to, di ba? Dalawa to, yan. Babalik na rin na lang natin to. Din itong isa, ipaibabaw natin
para magiging pattern natin itong nasa baba, para hindi na tayo nagsusukat-sukat. Itatapat na lang natin dyan yung mga ito, ang ganito kakabit natin, itatapat na lang natin para mas mabilis-bilis tayo. Gawin na lang natin itong pattern, itong pinupulwid ngayon ni Rubin. So sa ganitong design, akala nyo lang ay simple, no? Pero mahirap din siya gawin dahil tingnan nyo naman, napakadami ng putol. Ayan, no? Napakadami ng putol at marami-rami din itong tubular na inubos. Yung isa nito ay umubos ng nasa 8, no? Nasa 8 piraso, 8 hanggang 9 yung isa. So yung naputol namin dito na tubular kasama to ay halos nasa nasa 25 piraso na. So ganun karami ang tubular na magamit dito. Kaya yung tubular natin na nandiyan dyan ay ayun, mahigit mahigit 100 piraso na tubular na 1 by 1. So ganun karami yung materials na mauubos natin. So mga lodi, no, mas maganda yung medyo pinipilit para fit na fit. Kaya ng mga to, yan, fit na fit yung pagkakalagay para walang tiwang, para masagyan na lang. So itong mga lodi, no, bintana naman to, ang gagawin natin. Yung bagay, yung isa bintana din naman yan, pero mataas kasi yan. Ito nasa 2 to 70 lang ang taas nito, pero malapad at 23, kulang ng 100 pieces ito kasi ito 23 piraso, ito 23. Kaya marami-raming tubular yung uubusin nito, itong isang ito. So bali 5 piraso ang gagawin natin dito. So ito kakain ito ng nasa 15 pieces na tubular ang ubusin ito. Ganun karami ang mauubos na materialis para sa isang grills ng bintana. So ito ay 5 at yun naman ay 2 piraso. Pinuputol na namin ng minsanan yung pesa na ikakabit. Isa lang naman sukat yan. So ito mga lodi, no, nakabuo na tayo ng isa dito sa malapad na rails, no? Pero ito tinanggal na natin doon sa pattern niya. So bago yan tanggalin ay pinulweld na itong isang side lang, at itong side lang muna, isang side lang ang ipupulweld. Sa kabila to wala pa tong hinang to, wala pang hinang. Ayan o, wala pang hinang. So kaya pinupulweld natin kasi pag tinanggal natin dito yan, kung naka-spot lang, ipopwes din na matanggal ito mga to. Gaya to, kung naka-spot lang tapos tatanggalin natin, ay posibilidad na matanggal lang. Kaya pinupulweld muna bago tanggalin, saka itatabi doon. Kasi marami to, 5 ang gagawin natin ganito. So bahala ka kung saan, basta kalahati yan. So mga lodi, no, itong ginagawa natin ay ito ay hamba, no, hamba ng door grills, no, ang gagawin natin dito. So kailangan nito kapag ganito ay dapat to sure ball na naka-eskwala, kaya naglagay tayo ng mga bracing bago ipo full weld. So dito meron din para hindi na gumalaw, no. Kasi babalik ta rin natin ito para ma-full weld yung kabilang side niyan. So ngayon pinapakuha ko na kay kay Robin yung sukat ng gitna niyan, kasi ito ay butterfly na pamaypay, 2 pintuan, para makuha na yung tamang sukat ng pinto sa loob. So ito yung isa, no, kasi 2 pintuan yan. Ito sa main door, din ito naman sa back door ito. So ito lang yun, no.
Nakatali na pala. Tingnan mo natin. So ito yung isa kasi yan sa main door yan ilalagay. Then ito naman ay sa back door. So nagawa na natin. Ipo-full weld na lang yung kabila nito. Then may 4 na cylindrical ang kinabit natin para matibay. So ganito din yon, no? Gagawa tayo ng hamba. Yan dito sa labas niya. Then doon pa lang tayo maglalagay ng pintuan. So yun yung gagawin natin diyan. So ito full weld na lang to. So mga lodi, no, maglalagay na tayo ng pintuan, no. So ito ay itong nasa labas, ito ay hamba, no. Then ito naman yung nasa loob niya ay ito yung pintuan. So pa-butterfly yung bukas niyan pa ganyan, kabilaan. So dito bago kayo siguraduhin niyo na may clearance, no, gaya nito. Ang laki ng clearance nito ay kasing laki ng welding rod, no? Dito ganoon din. Yan, dito ganoon din paikot. So hanggang dito. Ayan, kasing laki ng welding rod. So nilagyan natin ng clearance kasi ang ikakabit natin dito na bisagra ay cylindrical. No? Ayaw ng cylindrical ng masyadong dikit, hindi nyo mabubuksan dahil ito ay tubular 2x2, no? Pag binukas nyo ng ganyan, yung kanto nito ay tumatama, no? Hindi nyo mabubuksan. Kaya napakahalaga na maglagay kayo ng clearance na insakto lang mabuksan, wag naman masyadong malaki kasi pag malaki pangit din naman. So clearance na tamang clearance lang. So ito isang welding rod na 2.5, yun lang yung clearance natin. So sa paglagay naman ng cylindrical na bisagra, gamit kayo ng ito, yung ginamit namin dito ay flat bar, no? Flat bar na Di-Ono na 316. So welding natin dito sa frame natin ng pintuan, saka natin to ilalagay dito ganyan. Yan, tapos saka natin to ihinang. Kaya ginagawa natin doon para maiwasan natin na lumikit itong cylindrical natin dito, kasi pag nakadikit yan, yun yung mga yun yung mga pag nagbubukas tayo ay maganit dahil sumasabit ito sa bawat gilid. So kaya nilalagyan natin ng ganito yan para mayroong espasyo. Gaya nyo, no? Ayan, no? Nakaangat siya, hindi siya sumasabit, kaya goods na goods yung pagbukas. So ito lang yun. At the same time, ito pa yung nagpapatibay kasi ito manipis lang itong tubular. So nilalagyan natin ito para mas malapad yung kakapitan nitong ating cylindrical, hindi basta-basta mapupunit. So mga lodi, no, ganito kami ganito ako maglagay ng cylindrical. So nilalagyan natin ng flat bar. Ang purpose natin diyan para maliban sa tumibay hindi pa siya sumasabit. So ayan, maluwag yan, ayan, nakakapasok yung welding rod natin. At the same time, mas malaki yung mas makapal yung mahihinangan natin dito sa tubular. At kasi kung kung ipatong lang natin dito, ang madalas na nangyayari, sumasabit itong cylindrical kapag binubuksan at sinasara, kaya humihigpit. So ito, maluwag yun, ayan, pasok yung welding rod. So lahat to ganyan, nilagyan natin ng flat bar hanggang dun. So isang tip mga lodi sa pagkabit ng cylindrical na bisagra dito sa ating tubular. So napapansin nyo yung mga butas na yan ay nasa labas, no? Dahil yan ay lagayan ng langis kapag humigpit, no? Importante yan, nasa labas yan. Ito pa, isa pa, ito pabitbit, ito yung pabitbit niya ay 3, din isa lang yung lock sa ibabaw. So ito yung natin, hamba. Dito natin kinabit yung ilalim. Yan, ilalim din to. Ibig sabihin yan, pabitbit, ilalim din to.
Then dito naman sa ibabaw, yung nasa ilalim natin ay dito natin kinabit. Dito sa may pintuan na. So ito yung pinaka-lock natin. So ganun, no, para nang sa ganun ay matibay kahit ng bitinan hindi bababa. So, dapat yung pabitbit niya mas marami kaysa dun sa nakalock. So wait lang mo ako, buksan natin to. Ito nabuksan na to eh, walang sabit to. So ito, walang di bubuksan natin. Tingnan natin kung may sabit na wala. So, wala. Okay, maganda. At ito pala, nabubuksan to ng hanggang dito. Gigi, baba mo pa. Sundan mo, baka bumagsak naman. So, ganyan kalapad yung pagkakabukas niya. No, all the way yung pagkakabukas niya. So, sara natin. Okay, ano, no, smooth yung bukas, hindi sumasabit at hanggang 90 degrees yung kanyang bukas, no. Yun yung kagandahan dito sa ginawa nating grill sa pintuan. So ito mga lagyan, lagay na natin yung barrel bolt, no? Barrel bolt yung lock natin, at yan ay binili lang sa hardware. Then itong putlock, no? Sa paglagay ng putlock ay wag nyo dito ilagay sa side kung saan nyo nilagay yung barrel bolt, kundi dito sa kabilang side. Kasi purpose nito para pag binuksan yung isang side, manatiling nakasara itong isang side ng pintuan. At the same time, ito yung pumipigil para mabuksan nila yan yung kasi minsan nahuhugot yung lock niyan, yung barrel bolt na yan. Kaya ito, wag nyo ilagay dito kung saan nakalagay yung barrel bolt, dapat sa kabilang side. So ito na mga lodin. Pipinturahan muna natin to ng brown bago natin ikabit dyan sa mga bintana na yun. So malalaki itong mga grills na to. So bali sila na ang nagtapos dahil nagbakasyon tayo ng 1 week, no. So balik tayo ulit. So pintura muna. So dito na namin pipinturahan para hindi na magasgas kapag ita-travel pa, kasi tatrack natin to kinarga. Kung pinturado na ito ng finish na pintura ay magagasgasan lang, no. Kaya dito na sa site. So gamit natin dito ay roller lang tsaka enamel, no. Enamel matagal to matuyo. Ilang Romeo, ilan yung natin? Dalawa lang talaga. Walang kayo tatlo. Hindi, yung natin roller. Dalawa. Yun lang. Sige.